kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Matapos ang ikalawang hearing sa Senado patungkol sa mga pagmamaltrato umano ng pastor na si Apollo C. Quiboloy, ay kaagad na nagpalabas ng kanyang statement ng pastor. Parang umiiyak at galit na galit si Pastor Quiboloy sa kanyang pinalabas na recorded voice dahil sa iba't ibang issue na kanyang kinakaharap. Una, ang kaso niya sa Amerika kung saan para sa kanya ay gawa-gawa lang din at pilit siyang pinaparatangan. Kung dati-rati raw ay balak pa ng mga Amerikano na siya ay madala sa Estados Unidos para doon litisin, ngayon daw ay iba na ang plano. Siya raw ay balak ng ipatumba ng CIA at FBI na para bagang siya si Bin Laden at isang threat sa national security ng bansang Estados Unidos. May patong pa raw na $2 milyong o 100 million pesos ang kanyang ulo, kahit na napakaklaro sa ipinalabas ng FBI na ni isang kusing ay wala namang nakalagay na reward na matatanggap kapag may makapagturo sa kanya. Nasa isip ni Quiboloy ang mga malapilikulang paglusob ng US Special Forces para siya ay kuhanin at kung hindi man ay itumba mismo kung saan siya nakatayo. Ito ang mga revelasyon ni Pastor Quiboloy sa balak umano ng Estados Unidos sa kanya. Anumang oras pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition but also elimination. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. So, nandun po sa dalawang yun. Kidnapping or assassination. Killing talaga, murder. Yun po ang dumating na balita sa akin ngayon from reliable sources. Ang aking 11 compounds, araw-gabi, sinosurveillan ng drone. Hindi po kami makatulog, hindi kami mapakali. Baka yung ginawa nila sa amin noong 2020 doon sa Amerika, na bigla kaming pinasok, pinaggigibang pintuan, pinaggigibang lahat ng aming pamamahay sa loob, linigwak lahat, ay gagawin nila dito sa aming bansang Pilipinas sa aking mga compound. Saan man po ako naroroon, nandoon sila nakasurveillance sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin o kaya i-assassinate na ganun-ganun na lang para mawala ako dito sa mundong ito. Nakapalibot sa amin ng mga CIA, alam namin yon. FBI nandyan din. Pinag-usapan na ito dyan sa State Department. At ang reliable sources dumating sa akin, ang ulo ko po ngayon may patong na $2 million or 100 million pesos ang ipinatong sa ulo ko. Baka yan ay madagdagan pa kung may maunang makapatay sa akin. Kahit pa na sinasabi ni Quiboloy na hindi siya politiko, pero sa pagsuporta niya kay FPRRD noon ay naging klaro na ito sa iba na pinasok na niya ang mundo ng politika. Lalo na noong siya ay kasama sa programa ng SMNI at ni FPRRD kung saan ay may mga nagawang komento ang pastor sa ibang tao, lalo na politiko, na hindi kaanib ng mga Duterte, na siyang posible naging rason para siya ay targetin nila matapos magtapos ang termino ng kanyang kaibigan. Hindi nakaligtas kay Quiboloy ang kasalukuyang presidente at asawa nito sa kanyang galit dahil para sa kanya, sila at si House Speaker Martin Romualdez ang nasa likod ng mga nangyayari ngayon sa kanya. Pangulong Bongbong Marcos, akala ko matuwid ka na tao. Ikaw, First Lady, akala ko matuwid kang tao. Totoo ba yung ginagawa ninyo riyan na meron kayong mga at meron kayong mga drugs na nagliligwak kayo ng drug, sumisingot kayo ng drug habang kayo? Totoo ba ito? Totoo bang kayo ay may mga session ng nag-arkila kayo ng mga voodoo expert from Africa, pagkatapos mga witchcraft sa India, at ang inyong session Martes at pagkatapos Biyernes dyan sa Malacanang upang inyong aswagin, i-witchcraft ako, Vice President Sara at Pangulong Digong at ang lahat ng tutol sa inyong paglilingkod.
Biro ninyo, naging demons na kayo. Nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. Nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. Para lang kayo ay manatili sa kapangyarihan. Para lang kayo ay humawak ng aming pera, hindi ninyo pinaghirapan. Ito namang gobyerno natin, ito ang ginagawa nila sa amin. Biro ninyo mga compound na religious ng Kingdom of Jesus Christ, ginaganito nila. Pero yung pagnanakaw nila sa gobyerno, wala silang sabi. Tiklop bibig, hindi sinesearch ang mga bahay na pinagbibili nila. Nagamit ang pera ng gobyerno. Anong klase kayo? Matigas pa rin ang pastor sa panawagan ng Senado na harapin ang mga aligasyon sa kanya. Sa pamamagitan ng pagdalo sa Senate hearing, paulit-ulit na dinidiin ng pastor ang kanyang pagkadismaya sa kanyang pagtulong noon kay BBM, na tila ito pa pala ang naging tinik sa kanyang lalamunan ngayon. Tandaan mo, President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, pati ikaw Martin Romualdez, hindi kayo dyan ngayon kung hindi kayo tinulungan ng SMNI at ng buong sangkatauhang Pilipino. Naniwala sila sa amin sapagkat ang SMNI lamang ang may credibility noong panahong yun hanggang ngayon. Kung ano ang mga nangyayari noon sa mga pinagre-raid ng mga kapulisan at pinagtataniman ng ebidensya, ay siya naman ngayong kinakakatakutan ni Kibuloy na maaaring mangyari sa kanya. Isi-search ang aming lahat ng compound at hindi daw kami papayagan na merong witness na sasama. At ang balita namin, kung ito'y totoo, sa reliable source ay nagsasabi na paplantingan daw kami ng bomba, guns, and drugs sa aming mga compound. Takot na takot ang pastor na kapag siya ay ipatumba ay basta-basta na lang kukuhanin ng sinuman ang lahat ng kanyang pagmamay-ari at ibibigay sa iba na siya namang kakamkam sa kanyang mga kayamanan. Pagkatapos ganito kayo kadesperado, and then you take over all of our properties and compound, pagkatapos lilinlangin ninyo ang mga tao, pagkatapos magtatayo kayo ng sariling korporasyon, i-incorporate ninyo doon ang lahat ng properties na pinaghirapan, blood, sweat, and tears ng aking mga members all over the world. Tapos biglang-bigla ililipat niyo doon sa inyong bagong korporasyon. Sa sobrang galit ay nagkaroon ng paniniwala ang pastor na kailangan na daw natin na manindigan sa pinagagawa ng gobyerno at siya raw ay kusang tatayo para labanan ang hindi tamang pamamalakad ng gobyerno sa ating bansa. Kayamanan ang siyang dahilan na nakikita ni Pastor Kibuloy kung bakit raw siya inaakusahan ng mga babaeng tumistigo laban sa kanya. Sa madaling salita, pera na sana, pero naging bato pa. Sa sitwasyon ngayon na kinakaharap ng pastor ay mukha yatang mapapasubo ang galing ng kanyang mga abogado kontra sa mga patong-patong na kaso at testigo na hawak ng mga Amerikano sa Estados Unidos, pati na rin dito sa Pilipinas, kung saan ay gigil na gigil si Senador Risa Hontiveros na panagutin ng pastor kung may kasalanan man ito. Huwag pong pa-victim. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso, kasama ang proseso ng Senate investigation. Huwag niyo pong dalhin sa lengguwahe ng patayan, kahit yan ang nakasanayan niyo. Our next hearing is on March 5, and if Mr. Kibuloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Walang pakialamang senadora kahit na siya lang ang mag-isang nakaupo sa Senado para bulat-latin ang mga pinaniniwalaan niyang bayolasyon ng pastor. Ikaw, sasama ka ba sa revolusyon ni Kibuloy? 50 years ago, I was ready to go to heaven because I have been there thousands of times and I saw my mansion there. Nandito lang ako para sa aking bansang Pilipinas, para sa kaligtasan ng mga kaluluwa sa buong sanlibutan. Yun lang ang dahilan kung bakit ako naririto. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.